At ayan, magdi-dinner na tayo. Nagluto ako ng ampalaya. Tingnan nyo guys, oh. Sarap nito. Ang sahog niya, hipon. Ginisang ampalaya. Para naman magkasustansya tayo. Sarap po. Puro roasted na lang ang inuulam natin. Kinakain natin. Kapsa. Kumain naman tayo ng ampalaya ngayon. Para masustansya. Takpan na natin at meron pa tayong ulam almusal bukas. Kain na po tayo. Bismillah. Salamat Allah sa biyayang pinagkaloob nyo sa aking hapunan. Ayan. Kakamay-kamay lang ako ngayon. Ating ulam ay ampalaya, ginisa. Ayan guys. Abogan natin ng sabaw. Malalaking hipon. Ang gusto ko sana guys, yung itlog. Kaso, tinamad na akong bumili ng itlog. Diretso ako sa palengke at bumili ako ng hipon. Ang kilo ng hipon dito, alam nyo, 35 real. Kalahati lang binili ko. 15 real. Ang sarap. Wala naman masarap sa akin. Lahat masarap. Kain po tayo. Cook lang tong ang palaya na niluto ko. Ito ang hipon. Bumili ako ng kalahati. Sinahog ko lahat. Almusal ko na rin yan. Tsaka ito hapunan ko ngayon. Diba? Tipid. Bibili ka ng kabsa. Halagang 18. Mahina yung 25 mo sa isang kainan. Kaya kung mayroon kang oras na magluto ka na lang. Kaya ako kapag may oras na magluto, day off ko, magluluto ako. Katulad nito. Pagluto tayo ng ampalaya. Yung iba ayaw kumain ng ampalaya, hindi nila alam. Itong ampalaya nito, napakasustansya nito guys. Alam nyo sa may diabetes, maganda ito. Mababa yung level ng yung sugar. Naalala ko yung kasama ko noon sa yung Nepali sa Riwa. Kinakain niya, ginagawa niya salad. Pag nagluto ako nito, kukuha siya. Kakainin niya. Kahit kilaw. Kung di nyo nalalaman, itong ampalaya, vitamin C din pala yan. Akala ko, basta't vitamin C, yung kagaya ng yung apple, grapes, yung orange, vitamin C yun, di ba? Pero ito palang vitamin C din pala itong ampalaya. At napakaganda rin nito. Yung vitamin makukuha natin, para din ako si si Dr. Ong Tom A, D, C, K, E. Diba? Alam niyo naman yung vitamin C, strong bones and teeth, pampaganda ng kutis. Vitamin E, pampakapal ng buhok. Vitamin E, pampaganda ng kutis. Pampalinaw din ng mata to. Saan ka pa? At yung pag mababa yung dugo mo, low blood, mga anemic,
magkakain kayo nito. At yung matasang ang sugar, diabetic, gan pwede itong ampalaya. Naalala ko nung auntie ko sa Pampanga. Pag nagluluto siya ng ampalaya, pinipiga niya. Tinatanggal yung pait, which is hindi pala maganda yung wala na sustansya yung kakainin mo na ampalaya. Ang ginagawa niya, linalamutak niyang ganyan, lalagyan ng asin, tapos yung katas niya tinatapon para daw di pumait. Tapos may nagsabi sa kanya, kumari niya yata yun, sabi niya, Mare, bakit kinakatas mo yung yung ampalaya, natanggal mo yung sustansya? Ayaw ko, mapait, sabi niya. Hindi mo ba nalalaman yung ampalaya, yung pait niyan, yun ang sustansya niya? Maniwala ka doon, sabi niya. Ang sustansya nito kapag nabusog ka. Paano ka makakasustansya kung hindi mo naman gustong kainin, mapait, di ba? Sabi niya, katulian niya. So, nagluluto siya, pinipiga niya. Ako, ito, natutunan ko, kapag nagluluto ka pala ng ginisa na na ampalaya, wag mo siyang hahaluin. Takpan mo lang siya ng mga ilang minuto, tapos hayaan mo na siya maluto. Ano siyang haluin? Pero may talaga excuse me, may talagang mapait talaga na ampalaya. Dito, itong ampalaya na to, kung makikita niyo yung ampalaya dito sa Saudi Arabia, berdeng-berde, at saka malaki yung lagat niya. Mapait talaga. And kahit mapait siya, parang hindi na ako napapaitan kasi nga iniisip ko may benepisyo naman. Ayun, naubos ko na. Ang benepisyo nyo naman, ito, kung mayroon kang diabetes, bababa yung low blood, yung sugar mo. Ayan, kung ka, yung anemic ka naman, gaganda yung daloy ng dugo mo. Kung kulang ka naman sa vitamin C, ayan, magkaka-vitamin C ka. Kung yung kutis mo hindi maganda, gaganda ang kutis mo. Kung malabo ang mata mo, lilinaw ang mata mo. Kung gusto mong tumibay ang iyong buto at ngipin, ayun. Vitamin C nga, di ba? Vitamin E ang papaganda ng kutis, palinaw ng mata, pampakapal ng buhok, hindi mukha. So, ayan. Dami na natutunan sa akin eh. No? Anyway, totoo naman sinasabi ko, guys. Sa panahon ngayon, kaya nga, sa edad natin, sa middle age, tulad ko, middle age na tayo, more vegetable, fruits, ganyan. Less na lang tayo kumain ng mga karne. Kasi, ayun na, dito sa Saudi Arabia, mga pagkain, ay tulad ng mga kabsa, roasted, di ba? Pahab. Halos, ang mga pagkain dito, mga matataba. Yung bago-bago ako dito, tumaba ako. Hanggang ngayon naman, tumaba ako. Pero na-control ko naman pagkain-kain ko na ganyan. Minsan, pag
nakakain lang ako kapag once naman gano'n kapag itong kumain ng manok. Lalo dito ang famous na Boston, yung albait, di ba? Yan, gusto ko kainin yan dati. Ngayon, hindi na. Nakakontrol ko na. Ang inaano ko na lang ngayon ng pagkain ng kagano ng mga gulay, putas. Kahit na mangga, inuulam ko yan noon. Ngayon ka kumain ng saging, kapag tapos kong kumain, hindi ako nawawala ng saging, guys. Kahit ko nga, meron nga akong saging eh. Ayan na. Basta't basta't kumain ako, hindi nawawala nitong saging na ano ko pang minatamis, pang last. Bismillah. So, ayan. Tapos na akong kumain. At saka yung kanin ko, yung isang gatang, 3 beses ko siyang kinakain. Umaga, tanghali, hapunan. Isang gatang. Bali, 2 scoop na ganito, tama na. Mabubusog na ako. Dapat sa panahon ngayon, pagkain natin, alam natin kung gusto mong umaba yung buhay mo, tumagal ang buhay mo. Kailangan yung pagkain mo, ingatan mo rin. Ako, alhamdulillah, salamat Allah sa biyayang pinagkakaloob sa akin. Wala akong dinaramdam, malusog. Minsan, siguro sa isang taon, wala akong dinaramdam na sakit. Minsan, masakit lang ang ulo. Hindi ako nagiinom ng mga gamot. Inom lang ako ng tubig. At magpapahinga. Mga ganun ba? Tapos, wala na. Kaya bukasan na naman, kung ano yung mga dinaramdam ko, wala akong nararamdaman na sa trabaho ko, araw-araw, nagbibiyahe. Hindi naman ako hiluin. Inshallah, alhamdulillah, at okay naman yung aking blood pressure, sugar. Wala tayong dinaraman. Sa edad ko na ito, hindi rin ako nagme-maintenance. Di ba? Yun ang kapasalamatan ko sa ala na wala tayong dinaramdam. At yun ang pinakamahalaga dito, yung sa buhay natin, yung wala tayong sakit. Sabi nila, health is wealth, di ba? Tama naman. Na kung nga, mapera ka nga, marami kang pera, millions of pera mo, pero may sakit ka, ano mo naman yung pera mo? Mauubos yan. Tapos may sakit ka, di ba? Di bali nang mahirap tayo, simple lang tayo, malusog, walang dinaramdam. Ganun lang, di ba? Pansinin ninyo guys, yung mga mahihirap, di ba? Halos yung walang makain, yun ang matagal ang buhay na hindi sila nagkakain ng mga masustansya na pagkain. Simple lang mga kinakain nila. I mean na katulad ng mga mayayaman na may kayang bilhin, di ba? Kumakain sila ng lechon, mga masarap na pagkain. Ano nangyayari, di ba? Pansinin ninyo. Ano nangyayari? Mga diabetes, high blood, stroke, dahil masarap yung kanilang kinakain. Pansinin nyo yung mahihirap, di ba? Na kumakain lang ng mga tuyo, mga gulay-gulay, wala silang sakit. Pero kapag nagkasakit ang mahirap, sinasabi nila, sabi na, sakit ng mayaman yan eh. Nagkaroon sila ng diabetes, nagkaroon sila ng high blood, sakit ng mayaman yan, na-stroke. Di ba? Halos, ang mahihirap ay okay naman yung mga kalagayan nila. Wala naman siguro namatay sa yung nagutuman. Wala pa ako nabalitaan na namatay sa gutom. Oo, sinasabi lang namatay sa gutom pero hindi sila mamamatay dahil nga kahit na tubig lang nakakainom sila, kahit na mga simple pagkain nakakakain sila. Nga lang hindi yung talagang grabo na kumakain yung mga mahiyaman na mga lechon.
mga matatabang pagkain, ice cream, cakes, di ba? Ano yun? Resulta, may nagkaroon sila ng diabetes, karoon sila ng high blood, atake sa puso dahil matakaw sila sa karne. Yung mga mahihirap dahil hindi sila nakakain yun. Meron ka ba nabalitaan na mahirap na naatake? Meron siguro na manginlan-ngilan pero halos yung mga mayayaman, sila yung naatake dahil mahilig sila kumain ng mga karne. So yun lang, share ko lang ang nalalaman ko at ngayon ay kumain tayo, naghapunan, ang inulam ko yung ginisang ampalaya. So ayan guys, at wala na tayong mai-content, yan lang ang content natin sa araw-araw sa buhay ko. Ay binabahagi ko rin kung paano mabuhay, paano magtaktika, kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. At konting payo-payo sa ating mga OFW nandito sa Middle East. Ganyan lang na simple ang pamumuhay natin dito. Huwag tayo magkakain ng masyadong pagkain na matataba. Okay lang siguro kung bata-bata pa tayo. Edad na 25, 30, 35. Pero pag edad mo na ng 40, mag-laylo ka na kasi yan yung umpisa ng sakit kagaya ng diabetes, high blood. May maaga pa rin na kakaroon ng sakit kagaya ng sa 35, 25 meron nga na-atake, di ba? May mga bata pa. Pero as of me yan, sa awa ni Allah, sa gabay ni Allah, wala pa naman akong dinalamatan, hindi ako nagme-maintenance. Katulad ng iba dyan na sa edad nila na 40, yun, nagiinom na sila ng mga maintenance sa diabetes nila, sa high blood nila, sa cholesterol nila, di ba? Marami na mga sakit na dinaramdam. So, yun lang ang maipapayo ko sa inyo bilang isang, as a content creator, as a may nalalaman na kahit na papaano napapanood at binabahagi sa inyo yung buhay-buhay pa rin dito sa Saudi Arabia, sa Middle East. Ito lang mapapanood nyo sa akin as a content creator. A day in my life, wala nang iba sa buhay natin. Binabahagi ko yung buhay ko. Ano pa ba? Sino pa bang i-content ko? Ibang tao? Siyempre, tayo. Siyempre, ibabahagi natin kung ano yung buhay-buhay natin, kung ano yung nangyayari sa atin. Bahagay natin sa mga manonood natin. As a vlogger, ayan. Sana kung ano man mga na-share ko, na ibabahagi ko ay meron kayo natututunan, lalo sa pagluluto, sa mga diskarte sa buhay, mga ganun ba. At yan lang ang aking may share. As a content creator dito sa Saudi Arabia, sa mga mapapanood ninyo, iisa lang ang aming mga content sa buhay namin, kung ano mga ginagawa namin, kung saan kami pumupunta, saan kami kumakain, mga trabaho namin, mga travel namin. Pare-parehas lang po yan. Kanya-kanya lang ng diskarte, kanya-kanya lang ng paggawa. Pagandahan, nilalagyan ng mga, kumbaga, sa pagkain, nilalagyan ng masarap na mga putahe, kagaya ng mga paggagawa ng content creator, content creator, binibigyan ng magandang estilo para mapanood at magandahan ng mga manonood. Ganun po ang buhay-buhay namin dito sa abroad. At hindi nyo min na itatanong sa mga dito sa Saudi Arabia, napakahirap na content, lalo na sa pribadong lugar na magbibideo ka, tapos mai-strict ka, makakasuhan ka. Kaya ingat-ingat din kami sa pagbablogs. Hindi basta-basta na kapag nagsalita ka, ganun, ganyan, pakita mo yung hindi dapat na makita ng mga tao. Kasi dito sa Saudi Arabia, talagang napakahirap na mag-catch ng mga lugar, lalo na sa mga pribadong lugar, napakabawal. Kaya ang nagagawa lang namin, ang buhay namin ay binabahagi sa inyo. Kagaya ako, sa araw-araw na ginagawa ko, napapanood nyo, wala akong tinatago, lahat makikita ninyo. Pagkain ko, sa trabaho ko, sa ginagawa ko, di ba? As a content creator, dapat alam mo lahat. At sa mga natin dyan, mga kapatiran natin, pagpasensya nyo rin po ako bilang isang kamusliman o pumasok sa ating relihiyon. Kung ano man ang pagkakamali ko, nagagawa ko, na hindi ko minsan alam
ang mga nagagawa ko. Sana pagpasensyahan nyo rin po ako na hindi naman ako perfectong tao para hindi magawa yung kamalian. Kaya kung ano man pagkakamali ko bilang isang balik Islam o Muslim, ay pagpasensyahan nyo minsan ako bilang as a content creator, trabaho lang o gawi ko lamang na ganito yung mag-video. Minsan pag wala akong ginagawa, kanta-kanta, yung dub ba yung sinasabi nila, sayaw-sayaw. Siguro alam ko masama po yun. Pero as a content creator, kumbaga libangan na lang. O kahit na alam ko masama, sana mapagpasensya niyo po. Tao lamang po ako. At kung ano man nasasabi ko, naisishare ko, pagkakamali ko, ako yung humihingi ng paumin na sa inyo na as a content creator, as a vlogger. Sana mapagpasensya niyo rin ako. Hindi naman ako perfecto at sa mga manonood natin o may mga mapapanood kayo na hindi ka nais-nais sa mga ginagawa ko, ako yung humihingi na lang unang pasensya sa inyo. Ayan. So ayan, at magpapaalam na ako. Marami na ako nasabi at na-share sa inyo itong buhay-buhay ko pa rin dito sa Saudi Arabia. God bless po. Pobreng Kapampangan ulit. See you watching. Yun lang.